Ito po ay isang dial burner caliper na ginagamit panukat sa mga masisilan na clearances or sukat. Ito po ay halos magkaparehas lang sa mga ordinary na burner caliper. Ang lahat ng design at parts nito ay nahango lang sa isang typical na burner. Ang nag-iisang kaibahan lang nito ay itong ating typical na burner ay mayroong mga graduation at mga numbers na naka-align. Ito po ay tinatawag na burner scale. At itong ating dial burner naman ay mayroong dial dito sa ating movable parts. At ito naman po ay tinatawag na dial scale. At kung pagbabasihan naman po natin sila sa kanilang list count, ay ang typical na burner na meron tayo ay may list count na 0.05 mm lang. At ang ating dial burner naman ay meron naman itong 0.02 mm na list count. So ibig sabihin, mas maliit na clearance ang kayang i-reading or sukatin nitong ating dial na burner. Take note ko lang sa inyo mga boss na may mga maliit din na burner na mayroong maliliit na list count. So lagi kong nire-remind sa inyo na palagi nyong titignan ang mga list count ng ating high precision instrument tools bago tayo bumili or magsukat. So let's start from the reading. Itong mga number at graduation sa main scale ay katumbas ito ng 1 mm kada guhit or graduation. So kung napapansin nyo, meron itong mga malalaki na numbers katulad itong number 1, tapos number 2, 3, 4, 5, and so on. Ang mga unit po ng mga numbers na to ay tinatawag na centimeter or cm. Tapos, itong mga maliliit na managuhit or graduation ay tinatawag naman na mm or millimeter. So, isa-isahin natin sa pagbilang itong mga maliliit na graduation dito. 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, tapos itong 10 mm. So, itong 10 mm na sukat ay katumbas din to ng 1 cm na sukat. So, ibig sabihin nito mga boss, itong 1 cm or 1 cm ay katumbas ng 10 mm or 10 mm or 10 mga guhit. Kasi yan po ang unit of conversion ng ating mga sukat dito sa metric system. Pero take note ko sa inyo mga boss na hindi po ginagamit ang centimeter or cm na unit dito sa ating mga burner. Kasi po, millimeter po ang usual na ginagamit na unit pagka burner ang high precision instrument or panukat na ginagamit natin. Kasi nga po, mas maliliit ang kayang i-read ng ating mga burner. So, ang pinakamaliit na sukat sa metric ay itong millimeter. Pero mga boss, kung mga ordinaryong pagsusukatan lang ang ginagamit, at kung kailangan mong gumamit ng mga malalaking sukat, ay pwede mong gamitin itong centimeter or cm na unit. So ngayon mga boss, is-set aside muna natin si centimeter dito sa ating burner kasi millimeter ang gagamitin natin na unit. Dadako naman po tayo dito sa reading ng ating dial scale. Kung makita nyo po, dito may mga nakasulat na 0.02 mm. Tapos itong mga sign na to dito. So ibig sabihin po nito ay lahat ng graduation dito ay katumbas ng 0.02 mm. Sa madaling salita, ito pong unang graduation ay katumbas ng 0.02 mm. Tapos, ang pangalawa naman ng graduation ay katumbas din ng 0.02 mm. So, i-add mo lang ang dalawa. Magiging ganito na ang pagbasa or pag-reading nito mga boss. Ang unang guhit is 0.02 mm. Tapos, ang pangalawa is 0.04 mm. Tapos, ang pangatlo is 0.06 mm. Tapos, ang pang-apat is 0.08 mm. Tapos dito sa panglimang graduation po ay marireading ito sa pamamagitan ng 0.10 mm or itong 0.1 or 0.1 na nakasulat dito sa ating dial scale. Tapos mga boss, pagka malakihan na sukat na, is didiretso na yan sa 0.2 mm, 0.3 mm, and so on na po yan mga boss hanggang makarating ka dito sa 0.9 and 0.100 mm. So sa madaling salita, kada number po dito sa ating dial scale like 0.1 mm, 0.2 mm ay katumbas po ng 0.10 mm. For example, itong 0.1 mm ay magiging 0.10 mm na rin. Tapos itong 0.2 mm ay magiging 0.20 mm na din. And so on na po yan mga boss. Kaya nagiging katumbas ito ng 0.10 mm dahil po sa list count natin na 0.02 mm. Ngayon, kung napapansin nyo, bakit hinati sa dalawang mga grupo ng numbers ang dial? Ang sagot po dyan mga boss, kasi po itong ating dial ay merong list count na 0.02 mm. Kaya na natin po sa dalawang bilang ang dial na to. Pero kung ang list count naman po natin ay 0.01 mm, katulad ng mga ibang mga dial burner, ay isa lang po ang mga set ng numbers at graduation dito.
Ang pagbabasa or pag-reading naman po dito sa ating dial scale ay hindi po tuloy-tuloy ang pagbasa. For example, aabot ang reading dito sa 0 line ay hanggang dito ka na lang. At hindi ka na lalagpas dito sa kabilang set ng number. Pero kung lumagpas naman po ang sukat or ang reading or itong ating pointer dito ay huwag mong idudugtong ang pagbibilang. So magsisimula ka na naman sa another set ng numbers dito na side katulad ng 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm and so on na po. Susundin mo lang po ang mga numbers na nandito nakalagay sa ating dial. So take note ko lang po sa inyo mga boss, na kada reading dito sa ating dial na 0.10 mm papunta dito sa 0.100 mm. Itong 0 line na to mga boss is 0.100 mm na din po ito. Or pwede na itong tawagin na 1 mm. Kasi ang katumbas ng 0.100 mm ay 1 mm na. Tapos ito namang ibang set ng numbers dito sa ating dial, katulad ng 0.10 mm, papunta naman dito sa another 0 line or 0.100 mm, ay katumbas din po ng 1 mm. Sa madaling salita mga boss, kada isang ikot ng ating dial o ng ating pointer dito sa ating dial scale or isang revolusyon niya ay katumbas po ng 2 mm na sukat dito sa ating main scale. Kung makita nyo mga boss, for example, katulad po nito, iikutin natin ng isang ikutan ang ating dial. Ganyan. Tapos mga boss, kung makikita nyo dito sa ating main scale, ay nagtapatan na ay itong edge na to dito sa pangalawang guhit dito sa ating main scale. Itong 1, 2. Itong dalawang guhit. So, ibig sabihin, 2 mm ang reading na to. Tapos, makikita din dito sa ating dial scale na nagkaroon siya ng isang ikot ang ating pointer o isang revolution. So, ibig sabihin, 2 mm ang naabot niya na sukat. Pero mga boss, kung hanggang dito lang ang sukat niya or ang ating pointer hanggang dito lang is hanggang 1 mm lang ang naabot niya na sukat nito. So, hopefully ay maliwanag mga boss. Pagkatapos mga boss, ito pong edge na to sa ating dial or sa ating burner, ay ito po ang magiging basihan natin sa kahit anumang reading ng sukat. Ibig sabihin, kung aling graduation dito sa main scale ang nilagpasan o tinapatan ng edge na to, ay doon tayo mag-start sa pag-reading. So bago tayo pupunta sa pagsukat mga boss, is atin mo nang alamin kung paano i-calibrate itong ating burner. So bakit nga po pala i-calibrate natin? Kasi po katulad po nito, for example, hindi tumapat ang ating pointer dito sa 0 line ng ating dial. So ibig sabihin, hindi pa calibrated ang iyong dial. So magkakaroon ng error sa mga reading mo na iyong mga sinusukat. So ang pagka-calibrate ay ganito lang po. Kailangan na sirado ang dalawang jaw na to. Tapos kung makikita po, hindi tumapat ang pointer sa 0 line. So kailangan mo lang gawin ay ikutin itong ating dial. Naiikot po to at nagagalaw. Tapos, itapat mo lang itong 0 line dito sa kanyang pointer. And then, ilock mo itong ating lock knob dito sa gilid ng ating dial para hindi siya gagalaw sa kahit anumang masisila na pagsusukatan mo. And then, calibrated na ang iyong dial. Alright? Ngayon po mga boss, magbibigay tayo ng sample na reading. Paano pag ganito ang sinusukat? So, automatic na tingnan natin ang edge na to. Kasi ito yung magiging basihan ng sukat. Tapos bibilangin natin kung ilan ang graduation na nilagpasan ng edge. So, automatic na magbibilang po tayo dito sa ating main scale kada graduation niya. And then mga boss, take note, tulad na sinabi ko kanina, kada graduation dito sa main scale is equivalent of 1 mm. So, magbibilang tayo. Itong unang graduation is 1 mm, tapos sunod 2 mm, then 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm. So, pupunta pa ba tayo sa 7mm? Ang sagot ay hindi na. Kasi hindi naman natin nakita ang sunod na guhit nitong 6mm. So, kaya dito lang tayo sa 6mm na guhit. So, automatic meron tayong sagot na 6mm. Ngayon po, isang hanapin lang natin kung ilan ang point ng reading na to. So, set aside muna natin ang 6mm. At hanapin natin ang point dito sa ating dial scale. So, automatic agad tayo magbe-base dito sa ating list count sa ating dial na 0.02 mm. So, ibig sabihin, kada guhit dito sa ating dial is equivalent of 0.02 mm. So, magbibilang po tayo kada graduation ng nilagpasan nitong ating pointer. Okay. So, unang guhit is 0.02 mm. Sunod is 0.04 mm, 0.06 mm, and then 0.08 mm.
Pagkatapos itong panglima na guhit is 0.10 mm or equivalent of 0.1 mm. So dahil sa malayo ang reading natin, is automatic tayo nagagamit nitong mga malalaki na reading or malalaki na numbers. So babasahin natin itong unang 0.1 mm, tapos 0.2 mm, 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, tapos 0.6 mm. Ang ating printer ay tumapat sa 0.6 mm. So ang reading ay hanggang dito lang, okay? Hindi tayo lalagpas sa sunod na graduation kasi nga dito na tumapat ang ating printer. Itong 0.6 mm ay pwede din nating tawagin na 0.60 mm. Kasi katulad nung nauna ko na-explain kanina na kada number dito is equivalent of 0.10 mm. So, meron tayong 0.60 mm na sagot dito sa ating dial scale. Tapos, ang sagot naman natin kanina sa ating min scale, so ngayon, i-connect na natin ang mga sagot na to. So, meron tayong sagot dito sa sukat na to or sa reading nitong ating dial na burner na 6.60 mm. Para sa sukat na to. Okay? So, another example mga boss. What if ganito ang sukat? So, automatic na bibilangin natin kung ilan ang graduation na tinapatan nitong edge na to. So, dito mayroon tayong isang guhit. So, automatic na 1 mm. Okay? Tapos, kung titignan natin, ang printer ng dial scale ay automatic na meron tayong point. Kasi nga, hindi siya tumapat dito sa mga zero line. So, agad tayo na bibilang sa nilagpasan ng printer, okay? So, dahil sa dito na side ang posisyon ng ating printer, so dito tayo sa mga set ng graduation at number magbibilang. So, unang guhit is 0.02, tapos pangalawa 0.04, and then 0.06, 0.08, and then ang panglima is 0.10 mm. So, diretso na naman tayo dito sa mga malalaki na numbers like 0.10, 0.20, 0.30, 0.4. Kasi nga, meron tayong reading na mas malayo. So, ibig sabihin, meron tayong 0.4 na napatan nitong printer ng ating dial. So, itong 0.4 mm ay automatic na magiging 0.40 mm, di ba? Katulad ng na-explain natin sa naunang sample. So, kung makikita nyo, itong ating printer ay lumagpas pa sa 0.40 mm. So, dito tayo magbibilang sa sunod na guhit ng 0.40 mm. So, ang magiging reading natin dito ay magiging ganito na mga boss. 0.42 mm, 0.44 mm. So, kung napapansin nyo, hindi lumagpas ang printer dito sa next line, which is, ito po ay 0.46 mm sana. So, ang sagot natin ay hanggang 0.44 mm lang. Okay? So, i-combine na natin ang ating sagot kanina dito sa reading na to. Dito sa ating min scale is meron tayong 1 mm. Tapos dito sa ating dial scale is meron naman tayong 0.44 mm. So ang magiging sagot sa sukat na to ay 1.44 mm. So what if ganito naman ang magiging sukat? So automatic na magbibilang tayo sa mga guhit dito sa ating min scale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, automatic na meron tayong 10 mm na sagot sa min scale. Pupunta naman tayo dito sa ating dial scale para sa point na ating ilalagay. So, take note nyo mga boss, na ang ating printer ay nasa zero line, di ba? So, dapat pa ba tayo maglalagay ng point nito? Or hindi na? So, ang sagot po mga boss ay hindi na tayo maglalagay ng point nito. Kasi nasa zero line na ang ating printer ng ating dial scale. So, ibig sabihin, ang reading natin dito ay 10 mm lang. Maglalagay lang tayo ng point kung ang printer ay andito sa mga numbers at sa ibang mga graduation dito. Pero kung ang printer ay nasa zero line, is automatic na hindi tayo maglalagay ng point. So ngayon mga bosses, meron akong ibibigay sa inyo na kunting pagsusulit. Kung talagang alam nyo na talaga kung paano gamitin ang dial na burner. So, meron akong ibibigay sa inyo na reading. Ito mga boss, yan. So, ilan ang reading or sukat ng ganitong klaseng clearance? Yan. So, pakisagot nito mga boss doon sa ating comment box section. So, lahat ng sagot ay aking replyan at sasagutin. So, please you like it and please subscribe to my channel. So, hanggang dito na lang. Bye. Peace.